Hallelujah. Magandang gabi po. Siyempre, batiin ko muna yung kasama ko. Magandang gabi po, Sister Mercy. Magandang gabi po, Pastor. Si Sister Lina po na ating kasama sa programang ito ay wala po ngayon sapagkat ang kanya pong kapatid na kanyang alaga, ilang taon na yun? Nasa 90 plus na ba yun? 90 plus. Oo, 90 plus. 95, 96 po. Oo, mga ganun, ay umuwi na po sa langit. At nakikiramay kami, Sister Lina, at ngayon po ay may gawain doon, kaya wala po siya dito. No? Anyways, narito po kami ni Sister Mercy, and we want to welcome you sa gawain pong ito, sa programang ito, Cheer Up the Word Works Program. Talagang kailangan nating magsaya, maggalak. Why? Dahil ang salita po ng Diyos ay tunay na gumagawa at nagtatrabaho sa ating mga buhay. Magpapatuloy po tayo sa ating pong topic na pag-ibig ng Diyos or God's love. Ito po ay napakalaga na maintindihan po natin at patuloy na madinig. Naniniwala ako, Sister Mercy, na ang anumang salita ng Diyos ay makapangyarihan. Ito'y gumagalaw at kumikilos sa ating buhay. Ngunit papaano po ito makagagalaw kung wala tayong tinatanggap na Word of God? No? Ang sabi nga, faith cometh by hearing the Word of God. So kung walang nadidinig na salita ng Diyos, paano tayo magkakaroon ng pananampalataya sa ating Panginoon? Kaya po programang ito ay ginawa din po natin sa isang kadahilanan din po na makarating po sa atin o sa inyo. No? At ganun na rin sa amin ang buhay at banal na salita ng Diyos. Bayaan po natin ang salita ng Diyos ay siyang mangibabaw sa anumang aspeto ng ating buhay. Sapagkat yan po ang tanging materialis ng Diyos para makagalaw sa sinumang tao, sa bayan, sa bansa o kanino man. Ang sabi po ng Bible, walang anumang bagay na nagawa ng hindi sa pamamagitan ng kanyang salita. Ibig sabihin, lahat ng bagay ay ginawa sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Hallelujah. Pwede po ba, Sister Mercy, manguna po muna kayo sa opening prayer? Okay lang po. Sige po. Hallelujah. 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 Amang banal Diyos na makapangyarihan sa lahat. Nagpapasalamat po kami, Ama, sa gabing ito, O Diyos. At minsan pa po ay narito po ang bawat isa sa amin, si Pastor po. At ako po, O Diyos, na patuloy nagpapagamit sa iyong na maihayag ang iyong banal at buhay na salita. Hallelujah. Salamat po, Panginoon, sa kabutihan mo, sa dakilang pag-ibig mo at sa katapatan sa iyong mga salita. Salamat po, Ama. Sabi nga po, Panginoon, sa Mateo chapter 6 verse 33, kung uunahin namin pagsumakitan, ang paghahari at ang katuwiran ng Diyos, ang lahat ng bagay ay pawang idaragdag. Hallelujah. Hindi lamang po idaragdag, kundi ibibigay ng Diyos sa amin ng may kasaganaan. Thank you. Hallelujah. Salamat po, Panginoon, sa oras na ito at sa kapangyarihan na mararanasan ng makikinig. Bawat makikinig, O Diyos, buksan mo po ang bawat puso at bawat espiritu nila upang maunawa ang tunay, ang bawat salita na may pagpapaunawa na mahahayag sa ibawat isa sa kanila. Kaya, Panginoon, maraming pong salamat. Sa iyo namin binabalik ang papuri, parangal at pagdakila sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Amen. Amen, Father. Hallelujah. So, Sister Mercy, sige po, dali nyo sa amin ng pag-ibig ng Diyos. Hallelujah. Praise God. Sabi po sa awit 121. Awit 121. Chapter 121, verse 1 hanggang 8. Wow, hallelujah. 121, verse 1 hanggang 8. Oh, praise the Lord. Isang buong chapter. Opo. Sa gawin ng bundok, tumitingin ako, saan nanggagaling ang aking saklolo. Ang hangad kong tulong sa Diyos magmumula, sa Diyos na lumikha ng langit at lupa.
Huwag sana akong bayaang mabuwal. Handang lagi siya sa pagsasanggalang. Ang tagapagtanggol ng bayang Israel, hindi natutulog at palaging gising. Ang Diyos na si Yahweh, siyang magbabantay, laging nasa piling upang magsanggalang. Di ka magdaramdam sa init ng araw, kung gabi ay di ka sasaktan ng buwan. Verse 7, sa mga panganib, ika'y ililigtas nitong Panginoon, siyang mag-iingat. Saan man naroon, ika'y iingatan, di ka maaano, kahit na kailanman. Oh, hallelujah. Praise God, praise God. Puri ng Diyos sa pagkakabasa ng kanyang buhay at banal na salita. Opo. Sabi po dito, bawat verse, bawat talata po ba yung ano? Opo. Bawat talata po, sinasabi po dito, ang pinapahayag po ng Panginoon ang kanyang pag-ibig. Sabi nga po, sa anumang sitwasyon natin natitiyak natin ang ating Panginoong Diyos. Sa Panginoong Diyos nagmumula ang saklolo natin. Pakiulit nga po, napakahalaga para sa akin at nais ko pong isulat sa anumang sitwasyon, nakatitiyak tayo na ang ating tulong ay sa Diyos nagmumula. Oh. Hindi tayo pababayaan ng Diyos na mapahamak kapag tayo ay mananatiling nakasandig sa kanyang mga sinasabi. Hindi tayo hahayaang madulas o mahulog sa bitag ni Satanas. Amen. Kung mananatiling matatag na nananahan sa kanlungan ng Panginoon, mararanasan mo ang pagkalinga niya. Nariyan ang kanyang proteksyon para hindi tayo maloko ni Satanas. Amen, amen, amen. Siya ang kumakalinga sa atin. Tagapag-alaga, tagapagtanggol ng sino mang nagpapasakop sa kanya. Yeah. Sa Awit chapter 91, verse 1 hanggang 4. Awit 91. 1 to 4. Siyang naghahangad ng pagkupkop ng kataas-taasan at nananatili sa kalinga niyong makapangyarihan. Makapagsasabi sa kanyang Panginoon, muog ka't tahanan. Ikaw ang aking Diyos, ang Diyos na tangi kong pinagtitiwalaan. Ika'y iniligtas niya sa panganib sa umang nabitag, at kahit anumang mabigat na salot, di ka magdaranas. Amen. Lulukuban niya sa lilim ng kanyang malabay na pakpak. Ipinapahayag din po ng mga salita ng Diyos dito, na sinasabi dito, yung kanyang dakilang pag-ibig. Amen. Kung tayo ay patuloy na nananatili na nagpapasakop sa kanyang kapangyarihan. Hallelujah. Tili. Siya ang kumakalinga sa atin, tagapag-alaga at tagapagtanggol ng sino mang nagpapasakop sa kanya. Keyword, nagpapasakop, no? Mahalaga. Amen po. Ang kalinga ng Panginoon ay masasaksihan natin sa ating buhay at makakamtan ang tagumpay kapag tayo'y nananatili sa kanyang kalooban. Kapag tayo naman ay nagkukulang sa kanya, kailangang tanggapin bumalik tayo sa Panginoon at tanggapin ang ating kakulangan at huwag nang ulitin ang pagkakamali. Amen. Hindi kanya itataboy, bagkus mamahalin kanyang patuloy. Hallelujah. At ipapadama niya sa iyo
ang kanyang pag-ibig, at ang kanyang katapatan. Hallelujah. Sabi nga po ng pangako ng Diyos sa Jeremiah 29:11, ako lamang ang nakakaalam, sapagkat ako lamang ang nakakaalam ng mga plano ko para sa iyo. Plano, hindi sa iyong ikakapahamak, Amen, kundi para sa ikabubuti mo. Ito yung mga planong magdudulot sa inyo ng kinabukasang punong-puno ng pag-asa. Hallelujah. Pag-asa na naroroon ang biyaya at pagpapala. Grabe. Praise the Lord. May mga times na gumagawa kasi ng sariling plano. Plano na hindi nakalinya sa salita ng Diyos. Kaya napapahamak. Pero kung sa plano ng Diyos at sa kanyang salita tayo nakabatay, laging tagumpay ang buhay. Dahil ang pangako ng Diyos ay laging yes and amen. Yun ang tugon no? Yes and amen. Tunay nga po na ang salita ng Diyos kailanman ay hindi mawawala. Ang salita ng Diyos, ano po ba yung verse na yun, Pastor? Ano po ba yung sinabi doon? Ang salita ng Diyos ay mananatili. Oo, lahat ay maglalaho. Ngunang salita ng Diyos ang lahat ng bagay. Mananatili ang salita ng Diyos. Subalit ang salita ng Diyos ay mananatili. Amen po, sister. Magpakailanman. Praise God. Hallelujah. Sa Diyos po ang papuri, parangal. Grabe. Ang mga binigay po, hindi ko ini-expect na ganon ang magiging kapahayagan ng pag-ibig na Lord ang ginawa po ni Sister Mercy. Ipinakita niya yung resulta o yung epekto ng pag-ibig ng Diyos sa atin. Amen. Kaya kung okay lang po, gusto ko pong pabalikan sa inyo yung mga ilang sinabi nyo. Sige po, Pastor. Napakalaga po na yun po ay tumingin po kayo sa akin, mahalaga po na tanim sa ating isip. Okay, ganito ko po ilalagay. Tingnan po muna natin ang 2 Corinthians chapter 5 verse 21. 2 Corinthians chapter 5 verse 21. Ikalawang Korinto kapitulo 5, ang talata po ay 21. 5:17 na lang, 5:17. 2 Corinthians chapter 5 verse 17. 2 Corinthians chapter 5 verse 17. Yan na lang, sige, pakibasa po. Kaya't ang sino mang nakipag-isa kay Kristo ay isa ng bagong nilalang. Wala na ang dating pagkatao. Siya'y bago na. Okay. Ganito pong ibig ko sabihin, Sister Mercy. Ang dinala po sa atin ni Sister Mercy ay resulta ng pag-ibig ng Diyos, yung ginawa niya, ginagawa, at mga gagawin pa na mararanasan natin. Amen. Kailangan po nating maintindihan at malaman, kaya may ilang gusto ko pong madinig ulit, sapagkat kailangan po nating malaman ito. Sapagkat dapat mabago ang deklarasyon o yung tinatawag na prinsipyo na ng ating isipan. Ang sabi po ng huling binasa natin, ang sino mang nakipag-isa na kay Jesus, kapag nasa na si Jesus, awit 91, binasa natin yan kanina, 2 Corinthians 5:17, ang sino mang nakipag-isa na kay Jesus ay isa ng bagong nilalang. Wala na ang dating pagkatao. Wala na yung dati dapat nating kaisipan. Amen. Hallelujah. Yung kaisipang laging takot, yung kaisipang laging problemado, yung kaisipang laging hindi alam kung anong gagawin, yung kaisipang para bang hindi niya alam kung ang Diyos nga ay kikilos o hindi. Kaisipang hindi niya alam niyang maarahil pag-ibig ang Diyos, ngunit hindi niya alam kung mamahal, kung minamahal siya mismo nga ay minamahal ng Diyos. Kung ikaw ay bago ng nilalang, bago na rin ang takbo ng iyong kaisipan. Amen. At ito pong mga natinig natin at madidinig uli, ay mahalagang malaman sapagkat ito yung kinakailangan pumalit sa dati nating kaisipan. Ang sino man, pag sinabing sino man, amen? Na nakipag-isa kay Jesus, ay isa ng bagong nilalang. Wala na ang dating pagkatao, wala na yung dating idea, wala na yung dating kaisipan, wala na yung dating reasoning, wala na yon. Amen? Amen. Napalitan nito ng bago. At sinabi sa atin kanina, if you seek first the kingdom of God and His righteousness, all these things, not many, not some, but all these things shall be added. Hindi mo hanapin Amen. idadagdag sa'yo. All these things shall be added unto you.
Amen? So, kailangan na po na yung yung tumanggap kay Jesus, ikaw at ako, at yung mga tatanggap mamaya sa pamamagitan po ng prayer of acceptance, pagtanggap sa Panginoong Jesucristo, kinakailangan mabago ang ating pananaw, mabago ang ating prinsipyo, mabago ang ating iniisip, mabago ang ating sinasabi, maalis patungo doon sa kaisipan ng Panginoon, sa nais ng Diyos. And all these things, hallelujah, shall be added unto you. Meron po kayo sinabi kanina, sa anumang sitwasyon, nakatitiyak tayo. Opo. Nasa unang-una yun yung isang praise na natin. inihanda mong yun. Pakisimulan po uli. Opo. Babasahin ko pa Siguro po ba yung po, Bible verse? hindi na. Yung inyong inihandang idea na dapat, inuulit ko, no, Sister Mercy, ito yung dapat takbo na ng ating kaisipan eh. Ayun nga po, sinasabi po dito sa binasa natin kanina. Pwede niyong basahin kung gusto niyo. Opo. Sige po, Pastor. Mm-mm. Uulitin po natin yung mga yung verse na mahalaga. Ipinaparating ng Panginoon sa inyo. Amen. Tungkol sa kanyang pag-ibig. Sa gawin ng bundok, tumitingin ako, saan manggagaling ang aking saklolo? Pakiputol. Ibig sabihin, Sister Mercy, wala sa level na ito ang tingin. Wala sa sitwasyon. Wala sa level na ito na ang mundong ito'y punong-puno ng kaguluhan. Kinakailangan ang ating pagtingin ay sa ating Diyos. Sapagkat kung ang titingnan mo ay ang pangyayari at sitwasyon sa buong mundo, delikado. Amen. Ang isang nakipag-isa na kay Jesus ay bago ng kaisipan. May bagong kaisipan. Kaya napakalaga po nito sa dako, pakiulit. Sa gawin ng bundok, sabi po sa verse 1. Anong awit yan? Awit 1, chapter 121, Awit 121, verse 1. hanggang 8. Sige po. Sabi po dito, sa gawin ng bundok, tumitingin ako. Hallelujah. Saan manggagaling ang aking saklolo? Saan nga ba? Sa Panginoong Diyos. Hallelujah. Oh. Tuloy. Ang hangad kong tulong sa Diyos magmumula, sa Diyos na lumikha ng langit at lupa. Verse 3. Huwag sana akong bayaang mabuwal. Handang-handang lagi siya sa pagsanggalang. Ang tagapagtanggol ng bayang Israel, hindi natutulog at palaging gising. Ang Diyos na si Yahweh, siyang magbabantay, laging nasa piling upang magsanggalang. Hallelujah. Amen po. Di ka magdaramdam sa init ng araw, kung gabi ay di ka sasakta ng buwan. Verse 7, sa mga panganib, ikay ililigtas, itong Panginoon, siyang mag-iingat. Saan man naroon, ikay iingatan, di ka maaano kahit na kailan. Remember, ito na po dapat kaisipan natin. Sige po, Sister Mercy. Ano po yung inihanda niyong kapahayagan dyan? Sinasabi po dito na sa anumang sitwasyon, sa anumang sitwasyon na pinagdadaanan natin. Amen. Kahit anong bigat po, kahit anong laki ng mga problemang pagsubok at problemang dinadaanan natin, natitiyak natin na ang ating tulong ay sa Diyos manggagaling. Amen. Stop. Pastor. Kaibigan, kapatid, isa ito sa dapat bagong laman. Amen? Amen. Hindi na yung takot. Opo. Isa po sigurado, ang tulong natin, siguradong sa Diyos manggagaling. Opo. Amen. Kaya wala tayong dapat ikatakot. Remember, ang sabi, hindi natutulong ang ating tagapagsanggalang. Opo. Siya'y laging kising. Tulog na tayo, binibigyan niya tayo ng tulog, at habang tayo natutulog, siya'y nananatiling gising, inihahanda yung kinabukasan natin. Amen. Hallelujah. Tuloy po, Sister Mercy. Hindi tayo pababayaan ng Diyos na Amen. mapahamak kapag tayo ay nananatiling nakasandig sa kanyang mga sinasabi. Ikalawa, napakahalaga. Napakahalaga bilang bagong nilalang, bilang tumanggap sa Panginoon. At kung hindi ka pa tumatanggap sa Panginoon, mamaya tatanggap tayo. Ang isa sa bago nating kaisipan ay lagi tayong sa Diyos sandig. Alam niyo yung sandig? Ito yung malalim na Tagalog. Amen. Ibig sabihin po na sandig, doon ka nakasandal. Nakasandal. Pag ikay may sinasandalan, kung
Ika'y matutumba kung hindi matibay. Dahil sa bigat mo, dahil pag ika'y sumandal, ang ibig sabihin nun, nilalagay mo yung buong bigat mo doon sa iyong sinasandalan. Opo, amen. Ngunit kapag sa Diyos ka nakasandal, sigurado ang katugunan. Amen. Kasi alam mo, mahirap tulungan ng isang taong ayaw magpatulong. Amen po. Pero kung ikaw ay nais talagang magpatulong sa Panginoon, sa Kanya sasandig, sa Kanya sasandal, sinisigurado ko po sa inyo, sinabi ng salita ng Diyos, hallelujah, by the power of the Holy Ghost, hindi ka mawawalan ng tulong. Tuloy po ang basa, Sister Mercy. Hindi tayo hahayaang madulas o mahulog sa bitag ni Satanas. Hallelujah. Sige po. Amen. Teka, bakit po doon? Naalala ko yung turo yung sabi ng mga disipulo, Panginoon, turuan niyo po kaming manalangin. Ano sabi niya? Iligtas niyo, kasama doon sa bandang huli, ipag-adya niyo po kami sa diwa, sa mga masasama. Ibig sabihin, ingatan niyo po kami laban sa masasama. Amen? Amen po. Ayan, ang linaw. Pakiulit ngayon. Hindi tayo hahayaan ng Diyos na madulas o mahulog sa bitag ni Satanas. Tandaan niyo po, ito pong sinasabing ito, mga nadidinig natin, ay pagpapakita ng pag-ibig ng Diyos. Amen. Hallelujah! Pag-ibig ng Diyos. Ang pag-ibig po, ang mensahe ng pag-ibig ng Diyos, simple lang. Ang mensahe ng pag-ibig ng Diyos ay gusto kanyang tulungan. Na ikaw ay mahal na mahal niya, regardless ano man ang pinanggalingan mo, ano man ang pagkatao mo, gusto kanyang tulungan, gusto niya kumilos sa buhay mo, at gusto niya ng relasyon sa iyo. Hallelujah. Tuloy po, Sister Mercy. Hindi tayo hahayaang madulas o mahulog sa bitag ni Satanas kung nananatiling matatag, nananahan sa kanlungan ng Panginoon. Okay. Ikatlo, kailangan nananatili tayong matatag. Ang pagiging matatag kasi, kailangan desisyon. Amen po. Desisyon po natin yon. Alam mo, may isang kwento noon na nadinig ko at hindi ko alam kung gaano katotoo pero yung napakaganda ng mensahe. Meron pong naglalayag na bangka. Marami silang sakay doon. At bigla pong hinataw ng malakas na alon o bagyo ba yung humataw doon sa bangka. At ito po ay nasira at nawasak. So merong isang nag-stand out doon sa kwentong ito na isang tao na lang ang pinag-uusapan, no? Siguro nawala na yung mga kanyang mga kasama at siya po ay merong isang batong kinakapitan. At habang humahataw ng malakas yung alon at hangin, lalo siyang kumakapit doon sa batong kanyang kinakapitan. Why? Pag bumitaw siya, patay siya. So, hanggat mas malakas ang bato, mas malakas ang kapit. Kahit pa nararamdaman niyang masakit. At humupa ang bagyo, humupa lahat, nakarating po siya sa kaligtasan sapagkat dumating ang mga tawag doon, mga taga-rescue. At ang dahilan po, kaya siya nanatiling ligtas sa kabila, sa gitna ng bagyo dahil sa kanyang pagkakayapos doon sa batong kanyang kinakapitan. Pakiulit po ulit yung sinabi niyo, Sister Mercy. Hindi tayo hahayaang madulas o mahulog sa bitag yung ng bandang huli pa niyan. Kung nananatiling matatag Amen. sa pananampalataya at nananahan sa kanlungan ng Panginoon, mararanasan mo ang pagkalinga ng Diyos. Manatiling matatag. Desisyon yan eh. Mag-decide ka na ano man ang mangyari, matatag kang nakahawak sa ating Diyos. Wala nang iba, kundi siya ang pwede natin panghawakan. Kasi pag hindi po natin tuturuan ng sarili na maging matatag, takot ang papalit. At saka ang pagiging matatag, sinabi ng Diyos, kaya natin gawin. Opo. Matatag hindi sa sarili nating lakas, matatag sa pagtitiwala sa Diyos. Sapagkat hindi sinungaling ang Diyos. Yes, amen. Hindi sinungaling ang Diyos. Ano yung sinabi mo kanina na tinatanong mo sa akin kung ano Bible verse? Maglalaho ang lahat ngunit ng salita ng Diyos ay mananatili. Wala na lahat na pwede nating pagtiwalaan ngunit ang salita ng Diyos nandyan pa rin. Amen. Hallelujah. Hindi sinungaling ang Diyos. Lahat ng sinabi niya ay yes and amen. Kanina. Amen. Tuloy po. Hallelujah. Nariyan ang kanyang proteksyon Amen. para hindi tayo maloko ni Satanas.
Siya ang kumakalinga sa atin. Siya ang tagapag-alaga, tagapagtanggol ng sino mang nagpapasakop sa Kanya. Magpasakop sa Lord. Huwag sa sitwasyon. Amen. Opo. Paano natin masasabing hindi tayo sa sitwasyon nagpapasakop? O paano natin masasabing nagpapasakop ka sa sitwasyon? Kapag yun ang laging laman ng isip mo. Kapag yun ang laging sinasabi mo. Kapag yun lagi ang bukang bibig mo, yung sitwasyon. Kapatid, ang ibukang bibig mo ay ang kadakilaan ng Diyos, ang pag-ibig ng Diyos. Remember, ito pong ating nadidinig ay pagpapakita ng pag-ibig ng Diyos. Tuloy po, Sister Mercy. Katulad nga po ng sinabi dito sa Awit chapter 1 hanggang verse 4, chapter 100, Awit 91, 91, verse Tama, 1 hanggang 4. Ito po rin ay pagpapahayag ng kabutihan ng pag-ibig ng Diyos sa atin. Siyang naghahangad ng pagkupkop ng kataas-taasan at nananatili sa pagkalinga ng makapangyarihan, ay makapagsasabi kay Yahweh sa ating Panginoon, muog ka at tahanan, muog ka at kanlungan, ikaw ang Diyos na tangi kong pinagtitiwalaan. Verse 3. Yun po kasi naisulat ko. Awit 91, wait po. 91, awit 91. Tuloy ko po yung verse 3. Tuloy nyo, basahin nyo po sa Biblia mismo. Verse 3. Verse 3 na. Ika'y ililigtas niya sa panganib sa umang nabitag, at kahit anumang mabigat na salot, di ka magdaranas. Luluko ba niya sa lilim ng kanyang malabay na pakpak? Sa kalinga niya ay natitiyak mo na ikaw ay ligtas. So sa Panginoon pala tayong mga inakay, no? Pwede ko pong basahin sa aking version na Bible na hawak, ang salita ng Diyos, Biblia. Simula po sa verse 1 ng awit 91. Ang sino man, kasama ka ron, kung magde-decide ka ng ganito, ang sino mang nananahan sa piling ng kataas-taasang Diyos. Wala nang tataas pa sa Diyos. Amen. Na makapangyarihan ay kakalingain niya. Masasabi niya sa Panginoon, kayo ang kumakalinga sa akin at nagtatanggol. Kayo ang aking Diyos na pinagtitiwalaan. Ibig sabihin, napakahalaga ng desisyon nating magtiwala sa Diyos. Verse 2 po yun. Amen. Verse 3, tiyak na ililigtas ka niya sa bitag ng masasama at sa mga nakamamatay na salot. Aba, ay COVID-19 ito. No? Kasi pinagdaanan po natin yan. Praise God na natili tayong buhay. Marami tayong mga ginawa noon at nanatili tayong buhay sa pagkatotoo sinasabi. Iingatan tayo, ililigtas sa anumang nakamamatay na salot. Tulad ng dumating na COVID-19 at ilang COVID pang dumating, sigurado po tayo'y mananahan. Itong ating nadidinigan ay ating ia-apply, isasagawa sa ating buhay. By the way, kaibigan, kapatid, ang salita ng Diyos ay ibinibigay sa atin, hindi lamang upang lumago tayo espiritual. Ang salita ng Diyos ay ibinibigay ng Diyos, ipinararating ng Diyos sa atin, Sister Mercy, upang i-apply sa ating buhay. Madinig at isagawa, isipin at isagawa, bulayin at isagawa. Amen? Amen. Mahalaga po ang pakikinig ng salita ng Diyos. Yan po ang ating intensyon at ikabuhay mo ang kanyang salita. Verse 4, iingatan kaniya gaya ng isang ibong iniingatan ang kanyang mga inakay sa lilim ng kanyang pakpak. Iingatan ka at ipagtatanggol ng kanyang katapatan. Naalala ko nung maliliit kami, ewan ko inabot nyo. Ako po ay 60s din si Sister Mercy. So, ilang dekada ang dumaan, nadaanan po nating mga 60s, 70s, and 80s na ipananganak, o 70s, 60s, 80s na ipinanganak, ang maraming level ng buhay. Hanggang sa ngayon, high-tech na. No? Inabot natin yan. Naalala ko noon, kapag kami umuwi ng probinsya, dahil sapagkat sa Manila po kami pinanganak at tumanda, hindi ko masabing ako'y lumaki sa Maynila sapagkat di naman ako lumaki, tumanda lang. No? Gustong-gusto naming habulin yung mga inakay, yung mga sisiw. Opo. Pinaglalaroan namin yung mga bata kami.
Aba, maya-maya, ito na. Hinahabol na kami nung inahin. No? Hindi babayaan ng inahin na masaktan ang kanyang mga inakay. Ang sabi po ng verse 4, iingatan tayo ng Diyos. Na para baga kung paanong iniingatan, no? Ng ibon ng kanyang mga inakay. Naintindihan mo? Kaibigan kapatid, walang sino mang kayang talagang ibagsak ka o wasakin ka. Sapagkat ang Diyos na pananatilihan mo, na paninindigan, ang tawag doon, asasandalan mo, pananaligan mo, may desisyon kang huwag umalis ng pananalig sa Kanya at manatili sa Kanyang kalinga. Amen. Mararanasan mo ito. Sino man ang magnais na ibagsak ka, siguradong katulad ng ibong, inaalagaan ng kanyang mga inakay, iingatan ka at tulad na sinabi ko kaninang kwento, hahatawin ka. Ay, iyak talaga ako, no? Pag ako hinabol. Sapagkat napakasakit ang ginagawa. No? Hindi papayag ang inahin. At ganun din ang Diyos. Hindi siya papayag na ikay wasakin. Hallelujah. Amen. Tuloy po. Ito ang pag-ibig ng Diyos. Hallelujah. Another level ito. Nakaraan. Another level ngayon. Another level. Sige po. Ayun. Ang kalinga ng Panginoon ay masasaksihan natin sa ating buhay at makakamtan ang tagumpay kapag tayo ay nananatili sa kanyang pagkalinga. Siya? Tuloy? Kapag tayo naman ay nagkukulang sa kanya, ibig sabihin, kung tayo'y nagkakamali, kung tayo'y nagkakasala, tandaan niyo po, ang pag-ibig ng Diyos, ano man ang mangyari, hindi magbabago. Amen. Okay? Opo. Sige, papahintulutan muna nating basahin yan, at saka ko babasahin mamaya isang Bible verse, tuloy. Kung mananatili, tuloy. Kapag tayo naman ay nagkasala, nagkukulang, nagkamali, nagkulang. nagkasala, Amen. balik tayo sa Panginoon. Hindi niya tayo itataboy. Hallelujah. Pero tanggapin natin yung ating mga kamalian. Huwag na natin bigyang katwiran. Huwag ng mga tuwiran pa. Dahil mas higit doon ang katwiran ng Panginoong Diyos. Amen, amen, amen. Huwag nang ulitin ang pagkakamali. Hindi kanya itataboy, bagkus ipapadama niya sa iyo ang kanyang pag-ibig at ang kanyang katapatan. Alam niyo po, pwede po bang pumasok, no? Opo, Alam niyo po, kaya tayo nalilito madalas dahil kulang tayo sa kaalaman. At kaya tayo nagkakaroon ng mga sitwasyon kadalasan na hindi maganda ay dahil sabi mo nga kanina, mamaya mo pa ata babasahin yun, madalas tayong gumawa ng sariling desisyon. Ngunit nasabi mo nga, bumalik lang sa Lord. Naalala ko po yung Santiago, Sister Mercy, pakibasa niyo po. I think chapter 1 verse 5. Santiago. Chapter 1 verse 5. Tingnan niyo po ito. Ito po, chapter 1 verse 5. Kung di po nagkakamali, verse 5. Pakibasa po. Ngunit kung kulang ng karunungan ang sino man sa inyo, humingi siya sa Diyos at siya'y bibigyan. Sapagkat ang Diyos ay saganang magbigay at di nanunumbat. Di ba sabi, hindi mo nga itataboy, no? Yung na sinasabi mo kanina, napakalag. Kaya tayo kinukulang sa kaalaman o kaya tayo napapapasok sa sitwasyong hindi maganda. Kadalasan, gumawa kasi tayo ng sarili nating hakbang. Amen. At hindi kayo tataboy ng Diyos kung lalapit ka sa Kanya. Why? Upang humingi ng wisdom, upang humingi ng karunungan at kaalaman, paano gagawin, isasagawa ng tama muli ang mali mong ginawa. Sabi ng Bible, ang Diyos ay saganang magbigay at hindi nanunumbat. Ganon ang pag-ibig ng Diyos. Hallelujah. 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 Bago po tayo matapos o pagkatapos nito, muli mong makikita, grabe ang pag-ibig ng Diyos. Hallelujah. Hallelujah. Tuloy. Praise God. Ay nga po, sabi nga po ng Jeremiah 29:11, ako lamang ang nakakaalam ng plano ko para sa iyo. Ano daw yun? Plano, hindi sa iyong ikakapahamak, kundi para sa iyong ikabubuti. Aba, yung tawag mo dyan, napakabuti ng Diyos. Amen. Grabe magmahal ng Diyos. Amen? Amen. May plano pala siya na nalalaman niya. Hallelujah, hindi niya malilimutan. Ayun ay planong maganda para sa atin. Sa iyo at sa akin. At ang ilan doon, simula nung ipanganak ka, ay unti-unting natutupad. Unti-unting natutupad. Kaibigan kapatid, kung ang Diyos ang mayroong magandang plano lang sa atin, sa Kanya lang lagi ang balik.
Kung sa tingin mo ay nagkakamali ka na, kung sa tingin mo ay nalilito ka, sa Kanya lang balik. Amen. Ang sabi ng Panginoong Kristo, all of you who are heavily laden, come unto me, and I will give you rest. Kayong lahat na nabibigat ang lubha sa inyong mga pasanin, inuulit ko, kadalasan po, actually 90%, kaya tayo nabibigatan sa ating buhay dahil sa mali nating desisyon, mali nating inisip at isinagawa. Totoo po yun. Amen? Pero ang sabi niya, hindi niya tayo nilait doon. Ang sabi niya, lapit! At bibigyan ko kayo ng kapahingahan. Bibigyan ko kayo ng, ng rest. Ibig sabihin, kung ikay may bigating pasaning mabigat, paano ka mapapahinga? Pag yung bigatin na yon ay wala sa iyo, ibig sabihin, kukunin ng Diyos yun. Amen. At bibigyan ka niya ng kapahingahan. Ang sabi ng Bible, have no anxiety about anything. Decision uli yun. Huwag ka magkaroon ng anumang alalahanin sa anumang bagay. Alisin mo yon sapagkat ang Diyos ay tapat. Ang Diyos ay mabuti. At higit sa lahat, mahal ka ng Diyos. Amen. Hallelujah. Tuloy po yung sinasabi niyong yon. Ayun nga po. Ang plano ng Diyos ay Jeremiah 29, oo. Opo, hindi sa ikakapahamak natin, kundi para sa ikabubuti natin. Amen. Ito yung mga planong magdudulot sa inyo ng kinabukasang punong-puno ng pag-asa. Pakiulit, ano? Yung plano ng Diyos pala may resulta. Opo. Pakiulit, planong... Ito yung mga planong magdudulot sa inyo ng kinabukasang punong-puno ng pag-asa. Kaibigan kapatid, kung sa tingin mo ngayon, wala kang magandang kinabukasan, sa Diyos, meron. Amen. Again, hindi sinungaling ang Diyos. Ang Diyos ang may gawa ng langit at lupa. Ang Diyos ang may dahilan kung bakit kayo pinanganak. Ang sabi, ang anak ay regalo sa kanyang magulang. Nasa sinapupunan ka pa lang siya na ang nag-design sa iyo. Panaligan mo ang proseso ng Diyos ay. At sinisigurado ko, ito sabi ng Bible, nakasisigurado ako, sabi ni Paul, na ang magandang bagay na sinimulan ng Diyos sa iyo ay kanyang kukumpletuhin hanggang sa pagbabalik ng ating Panginoong Kristo. Doon ang focus. Huwag sa sitwasyon. Doon ang focus. Ang magandang sinimulan ng Diyos sa iyo, sinisigurado ko may mga nasimulan na maganda ang Diyos sa iyo. Yun lang mabuhay ka dito eh. Maipanganak eh. Magandang bagay na yun eh. Amen. At kukumpletuhin niya ang lahat ng yan. Kung siya ang kukumpleto, sa kanya lang ang punta, sa kanya lang ang balik, sa kanyang pananalig, sa kanyang tiwala, sa kanyang paghawak, manatili sa kanyang kalinga. Amen? Amen. Huwag tayong tulad ng prodigal na umalis sa kalinga ng Ama. Bagamat nasa kanya lahat ng perang para sa kanya, nawala yun. Without our God the Father, kahit gaano karami ang pera mo, kahit gaano kasukses ka, mawawala yan. Mauubos yan. Sapagkat wala kang wisdom na i-apply kung hiwalay tayo sa Diyos. Amen. Hallelujah. Wala. Balik sa Lord. Ina-encourage ko kayo na dating may init sa Panginoon at nagkaroon ng magagandang hanap buhay, nagkaroon ng masyadong hectic na schedule sa trabaho. Kaibigan kapatid, hindi mo na i-handle ng tama. Balik sa Lord. Sapagkat pag wala sa Panginoon, mawawala ng diskarte. Isa sa pwedeng mangyari, mawalan ka ng diskarte sa kalusugan mo. Hindi ko po ito sinasabi bilang pananakot, sinasabi ko ito bilang pagbubukas ng iyong isipan muli sa Panginoon. Amen. Come on kapatid, walang tunay na nagmamahal sa iyo kundi ang Diyos. Walang tunay na mag-aasikaso sa iyo kundi ang Diyos. Kung nauubos na ang oras mo sa Lord, wala ka ng paraw, puro trabaho at may kinikita ka, pwedeng mawala ang lahat ng yan. Ngunit kapag nasa Diyos, ano man ang nakawin ni Satanas, ibabalik ng Panginoon. Amen. Seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Yun ang pag-ibig ng Diyos. Amen. Tuloy po, Sister Mercy. Ayun, karugtong po ng sinasabi ni Pastor, ako po, may mga ilang beses pong nagkaroon ako ng sariling plano. Pero iba ang plano ng Diyos sa plano ng tao. Ang plano ng tao, may kapahamakan. Subalit, ang plano ng Diyos ay may katiyakang tagumpay. At pinagpala. At pinagpala. Oo, ang plano ng Diyos. Opo. Actually, hindi mo pa na ipagpe-pray yan, pinagpala na yan eh. Amen po. Oo. Plano niya yun eh. Tuloy. Ang mga plano ko po kasi, hindi nakalinya sa salita ng Diyos. Kaya, marami pong kapahamakang nangyari. Buti na lang, mahal na mahal ka ng Diyos, hindi ka na binibitawan. Amen. Pero kung sa plano ng Diyos at sa kanyang salita tayo, nakasandal, nakabatay, o nakasandi,
laging tagumpay ang buhay dahil ang pangako ng Diyos ay palaging yes and amen. Pakiulit nga, nakasandal, pakiulit nga yun, daming nun eh. Pero kung sa plano ng Diyos, sa Kanya tayo nakabatay. Nakabatay? Laging nakabatay, nakasandal, o nakasandig. Ayos. Laging tagumpay ang buhay. Amen. Hindi ayahay, hindi hayahay. Tagumpay. Tagumpay sa Panginoon. Amen. Dahil ang pangako ng Diyos ay laging yes and amen. Walang hindi. Amen. Ibig sabihin yung pangako sinasabi ni Sister Mercy ay yung mga sinabi niya. Amen. Yung mga sinalita niya. Amen. Lahat ng yan, mangyayari. Yes. Because that is yes and amen. Not no, not wait. Yes. Pero, kinakailangan mong maging matatag sa proseso. Tuloy po, Sister Mercy. Hallelujah. Ayun lang po, Pastor. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Wala na akong pwedeng idagdag pa eh. Gusto ko pong atawag doon, mapanghawakan natin ang mensaheng ito ngayon, pinakitang pag-ibig ng Diyos. This is the love of God. At nasa sa iyong desisyon, kapatid. Nihiling ko po na pakishare sa mga kaibigan mo, kakilala mo. Ang episode na ito ngayon ng programang Cheer Up, The Word Works. Sa title pala, makikita mo, Cheer Up, The Word Works. If you stick to the Word, listen carefully, kaibigan, kapatid. If you stick to the Word, kung mananatili ka at nakakapit sa salita ng Diyos, if you stick to the Word, you will come back with a testimony. Hallelujah. Hallelujah. Praise God forevermore. At doon po sa napasahan o ikaw mismo na hindi pa nagla-like sa FB page ng The Life Giving Spirit Church at sa YouTube channel ng The Life Giving Spirit Church, please like and please share na rin. Follow mo na rin ang The Life Giving Spirit Church FB page. Nang sa ganoon, maging aming Sunday worship service o mga mensaheng programa at mga salita ng Diyos na atin pong ipinapadala ay hindi mo ma-miss out, no? Manatili sa'yo. Wala po kami intensyon na agawin ka o alisin sa anumang church na kinabibilangan mo, ngunit nais naming maibahagi sa iyo ang kapahayagan ng Diyos sa amin at madala sa iyo at sinisigurado po namin ang katagumpayan at resultang maganda ng salita ng Diyos ay magaganap at mangyayari sa iyo. Ang sabi ng Joshua 1:8, sabi ng King James Version, babasahin ko po, Joshua, bago po tayo tumanggap sa ating Panginoon, ito po ang sabi ng Joshua 1:8. This book of the law shall not depart out of thy mouth. Bakit book of the law? Nung panahon pong sulat ito, law pa ang nandun. Ibig sabihin lang, this Bible. Sa ating panahon ngayon, especially ang New Testament, this book shall not depart out of thy mouth. Ibig sabihin, tulad na napag-aralan natin kanina, confess the word of God. But thou shalt meditate therein day and night. Subalit, bulayin mo ito. Yun ang pakaisipin mo. Ang salita ng Diyos tulad ng ilang sa ating napag-aralan, sapat yun eh. Bilang pagpanimula o kung ikay nalilito, nagugulan o nasa hindi magandang sitwasyon. Kaibigan, kapatid, huwag ang reklamo. Marami po akong kakilala sa FB, kaibigan ko, friend ko sa FB, na I'm always praying for you na makita mo imbis na yung reklamo kada may problema, ay mawala sa iyo. Meditate the Word of God. Sapat itong napag-aralan natin ngayon para pakaisipin mo. Ito raw mangyayari. Observe. Ang salita daw ng Diyos kapag ito iyong ang binulay, hindi yung nakikita ko kahit sa may day, puro yung sitwasyon, yun ang kanilang binabanggit. Come on, kaibigan, kapatid. Declare the Word of God over situation. This is the love of God. Hallelujah. Kapag ito'y mineditate mo, hindi yung sitwasyon, hindi yung problema, hindi yung nararamdaman, hindi yung nararanasan pangit, kundi yung sinabi, diniklara ng Panginoon, which is yes and amen. Amen? Amen. Hallelujah. Sabi rito,
You will observe to do according to all that is written. Yung iyong pinananaligan, mangyayari, magaganap. And then, thou shalt make thy way prosperous. And then, thou shalt have good success. At kung magkagayon, yung sinasabi mo sa salita ng Diyos na mangyayari at magaganap sa iyo, at dahil doon, hallelujah, magagawa mong maganda at matagumpay ang iyong buhay. Dahil sa mga sinasabi mong deklarasyon na binulay mong salita ng Diyos, imbis na sitwasyon o problema, amen? O takot o anuman. Hallelujah. Sister Mercy, pwede po bang pakibasa ang Romans 8? Huling babasahin po natin. Opo. Si Sister Mercy po magpapatanggap sa atin sa Panginoon. Romans chapter 8, verse 20 o 37. Chapter 8. Hanggang 39. 37. Hanggang 39. Romans 8, pakinggan niyo pong mabuti. Tandaan niyo po ito. Hindi ang lahat ng ito'y kayang-kaya nating pagtagumpayan sa pamamagitan niya na nagmamahal sa atin. Okay, sa pamamagitan ng Diyos, this is the love of God. Lahat kaya natin pagtagumpayan sa pamamagitan ng Diyos na nagmamahal sa atin. Tuloy. Verse 38, sapagkat natitiyak kong ang kamatayan, ang buhay, ang mga anghel, ang mga pamunuan, ang mga bagay sa kasalukuyan, ang mga bagay na darating, ang mga kapangyarihan, ang kataas-taasang kalaliman o ang alinmang nilalang ay hindi makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos. Hallelujah! Pinadamas niya sa atin sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Wala anuman, taas, baba, Amen. principalities, demons, anumang rangko ng demonyo yan, demonyo ng kadiliman, anuman, Hallelujah. hindi yan makapananaig sa pag-ibig ng Diyos. Amen. Kung mahal tayo ng Diyos, hindi Kanya bibitawan. Amen. Ang sabi ng Lord na nga ako ang Diyos at that is yes and amen. Actually, di pa nga ako yan ay deklarasyong totoo. I will never leave you nor forsake you. Ngunit hindi niya pinangakong hindi mo siya iiwan. Kaya nga may katuruan tayo kanina, naku, sa tingin mo ay nagkamali ka, balik lang sa Lord. At hindi Kanya itataboy. Amen. Hindi. Tandaan mo to, walang anumang makapaghihiwalay sa iyo sa pag-ibig ng Diyos. Kung naibigay nga niya ang kanyang anak, tuloy mo nga yun, Sister Mercy. Saan po yan? Dito po ba Oo, sa... 38 ka ata kanina. Opo. Tuloy mo. Verse 38. 39. Ano po yung pastor? Dito po ba? Oo, sige. Ang kataasan, Oo. ang kalaliman, o ang alinmang nilalang ay hindi makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos. Okay. Pag-ibig na ipinadama niya sa atin sa pamamagitan ni Kristo Jesus Tuloy. na ating Panginoon. Chapter 9 na po, pastor. Ha? O, sa Chapter bandang 9 taas, po. 32. 32. Hindi niya pinagkait Amen. ang sarili niyang anak, kundi ibinigay para sa ating lahat. Kung naipagkaloob niya sa atin ang kanyang anak, hindi ba niya ipagkakaloob sa atin ang lahat ng bagay? Kasama ng kanyang anak. Ibig sabihin, ang pinaka-the best ng bigay niya ay ang Panginoon. Ngunit sa Panginoon, kasama doon, nakapackage ang lahat ng ating kailangan. Kung hindi niya naipagkait ang kanyang anak, lalo na't lahat ng may kinalaman sa iyong buhay, kasama ng ating Panginoon. May solusyon, may tagumpay, may kaayusan. Simula sa gabing ito, dinideklara namin in the name of Jesus and by the power of the Holy Ghost, malusaw, mawala, maalis ka sa lahat ng takot na kinalalagyan mo at magbago ang kalagayan ng iyong buhay. In Jesus' name. In Jesus' name. Hallelujah. 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 Let us accept. Sabi po sa John chapter 3 verse 16, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, sa lahat ng tao sa mundo. Kung kaya binigay niya ang kanyang kaisa-isang anak na si Jesucristo upang ang sinumang sumampalataya sa Kanya ay hindi mapahamak, Amen. kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Hallelujah. Lahat po ng tao, ikaw po at ako, ay mahal ng Panginoon. Thank you, Lord. Kaya nais po niyang, ayaw po niya na isa mang may mapahamak Yes. sa atin. Nais po niyang ang kadakilaan ng kanyang pag-ibig ay hindi mapapantayan. Mahal na mahal ka ng Diyos. Nais niyang maranasan mo
ang kapayapaan, kaayusan, at katagumpayan sa buhay. Kaya kung nais mong maranasan ang masaganang biyaya ng Panginoon at ang kanyang pagpapala, Amen. sumabay ka po sa panalangin ito. Hallelujah. Glory to Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Praise God forevermore. Tayo po'y manalangin. Sabayan niyo po kami ni Pastor. Panginoong Hesukristo, Panginoong Hesukristo, sa oras pong ito, sa oras pong ito, binubuksan ko po binubuksan ko po ang aking puso, ang aking puso, ang aking buhay ang aking buhay para sa iyo. para sa iyo. Panginoong Hesukristo, Panginoong Hesukristo, tinatanggap kita bilang aking Panginoon. bilang aking Panginoon. Nananalig po ako Nananalig po ako at nananampalataya at nananampalataya na ikaw, Panginoong Hesukristo, na ikaw, Panginoong Hesukristo, ay namatay ay namatay para sa akin. para sa akin. At sa ikatatlong araw, As ay katatlong araw, ikay nabuhay muli. ikay nabuhay muli. Panginoong Jesus, Panginoong Jesus, salamat po salamat po sa kapayapaan, sa kapayapaan, sa sa kaayusan, kaayusan, sa katagumpayan, sa katagumbayan, na mga tatamasahin ko na mga tatamasahin ko matapos kitang tanggapin. matapos kitang tanggapin. Panginoong Jesus, Panginoong Jesus, salamat po salamat po sa buhay na walang hanggan. sa buhay na walang hanggan. Salamat po Salamat po sa karapatang sa karapatang maging anak ng Diyos. maging anak ng Diyos. Panginoong Hesukristo, Panginoong Hesukristo, ikaw na po ikaw na po ang maghari sa ang akin. maghari sa akin. Amen. Amen. Praise Wow. God. Congratulations. Congrats po sa mga tumanggap sa Panginoon. At ang sabi ng Bible, but as many as received Jesus, to them gave He the power to become a child of God. Ang lahat daw ng tumanggap kay Jesus tulad ng ginawa natin ngayon. Si Hesukristo, hindi kami, hindi ang church o anuman, kundi si Hesukristo mismo ang nagbigay sa iyo ng karapatang maging anak ng Diyos. Ngunit kailangan mo ng church. Kailangan mo ng local church na madadaluhan at maatinan sapagkat napahalaga po ng pastor sa isang tao. Hindi ka namin pwedeng pastoran. Ang kaya lang namin sa pamamagitan ng online. Ang kaya lang namin ibigay ang mensahe ng Diyos na ipinadadala sa inyo. You can ask us, ngunit hindi ka namin kayang pastoran. Ang magpapastor sa iyo ay ang local church na may nakatalagang pastor na inilagay ng Diyos doon. Kaya nais namin idalangin ka na magkaroon ka o masumpungan mo at makita mo ang iyong local church. At kung malapit ka lamang din naman sa amin, sa Floodway, Taytay, Block 27, wine-welcome ka namin. Doon po kami nagdaraos ng aming lingguhang pananambahan sa ating dakilang Diyos na buhay every Amen. 10 a.m. Ngunit kung ikay malayo at sa online ka lamang, at may online din naman kami doon, no? Every 10 a.m. Makikita mo yan sa The Life Giving Spirit Church FB page. Ngunit kung talagang malayo ka, nais namin at nais ng Diyos na magkaroon ka ng sarili mong local church. Kaya ipapanalangin ka namin sa oras na ito. Dakilang Diyos, aming amang nasa langit. Yes, Lord. Salamat po sa pagtanggap ng kapatid naming ito. Salamat, Panginoong Jesucristo, sa pagbibigay mo ng buhay para sa Kanya. Salamat, Banal na Espiritu Santo, sa iyong pagtahan sa Kanya. Oh, hallelujah! At hindi mo siya iiwan at pababayaan. Aming amang nasa langit, hiling po namin na masumpungan niya, madaga siya, ma-guide siya, papunta sa local church na paglalagyan mo sa Kanya. Salamat po aming Ama. Doon ay maranasan niya ang pag-ibig at pagmamahal mo. Doon ay maranasan niya ang paglago. Salamat, Panginoon, sa church, sa local church na paglalagyan mo sa Kanya at tinadalangin namin ang tagumpay ng local church na yon sa pag-aalaga sa aming kapatid na ito. Amen. Salamat po aming Ama. We give you praise and we give you glory. In Jesus' name, Amen, Amen. and Amen. Amen. Praise the Lord. Hanapin mo, dumalo ka sa isang local church. Nais din namin, kada may online at meron kaming programang kagaya nito, makinig ka sapagkat makikinabang ka. Tandaan mo, you need to cheer up. The word works. Bye-bye. God Bye-bye. loves God you bless. and we love you. Bye-bye. Amen.